Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! Amen. A blessed evening once again, brothers and sisters. Welcome to our midweek Bible study. Kamusta na po tayo dyan, mga kapatid? Patuloy tayo magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Diyos, sapagkat eto na naman tayo, pinagkalooban tayo ng panibagong pagkakataon na magkasama-sama at makarinig ng kanyang magandang balita. So, again, tawagan nyo na po ang inyong mga kaibigan, mga kasama sa bahay, para sama-sama tayong mag-aral ng salita ng ating Panginoong Diyos. But before anything else, mga kapatid, tayo po ay sama-sama manalangin at humingi ng gabay at patnubay sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, o kataas-taasang Diyos Ama sa langit, sa iyong pinakamataas na kaluwalhatian, kadakilaan. Ikaw ang Diyos ng aming buhay, ang Diyos na pinagmumulan lahat ng mabubuting bagay. Ikaw ang Diyos na tanging gumagabay sa amin tungo sa matuwid na pamumuhay. Kaya Lord, sa hapon na ito, sa gabing ito, Panginoon, dalangin po namin
ang gabay at patnubay niyo sa pamagitan ng banal na Espiritu upang sa ganon, lubos naming maunawaan ang pagtuturo sa gabing ito. Inaamin po namin ang aming kawalan, Panginoon. Tunay na wala po kaming magagawa kung wala kayo. Kaya tulungan niyo po kami, Lord, ang mga gagamitin mo sa gabing ito mula sa praise and worship, sa music ministry, at sa magbibigay ng iyong magandang balita. Panginoon, we ask for your double portion of your anointing. Father God, may your name be glorified tonight. And again, we bring you back the highest praise, glory, and honor. This all we ask and pray in the mighty name of your Son, Jesus Christ, who lives and reigns forever and ever. Amen. Ayan. Thank you, Lord. Purihin ng Diyos. Sa gabing ito, patuloy po namin pinaabot sa inyo ang ating mga instructions sa ating darating na family affair, ating 44th year anniversary ng Comfy. Thank you, Lord. And also, kasabay na rin po ang ating Christmas Fellowship, Early Christmas Fellowship, 44th anniversary and Early Christmas Fellowship. At ito'y gaganapin on November 29 and 30, 2025 at Hotel Supreme Mall and Event Center, Baguio City. At ang ating team po, Psalms 16, verse 11. In your presence, Lord. Yan. Thank you, Lord. Ang deadline po ng registration, mga kapatid, and payments, deadline ng registration and payments will be on November 9, 2025. And it's a Sunday. This Sunday na po yan. For those who paid or pay via GCash or bank transfer or deposit, wag po natin kalimutan na isend po yung kopya nung dokumento, nung ating deposit slip or whatever, na proof na nag-deposit kayo. Isend nyo po kay Sister Jam para tayo in order, klaro at wala tayong misconfusion. Napaka ganda ng malinaw para walang makakaabala na So see to it that you send your copy ng pinagbayaran. It's either by via GCash or bank transfer. Screenshot and then send to Sister Jam Mercado. Yan. And things to bring. Sa day 1 po, which is 29, tama, Sister Jam? Day 1, which is 29, hoodie and activity clothes. Okay? Hoodie and activity clothes. Sa umaga po yun. Tapos sa hapon naman po, we have the cocktail dress for women, for sisters, and suit for brothers. That is day 1. And day 2, ang attire po natin is something Christmassy. Pag sinabing Christmassy, Christmas color. Yellow, green, red, yan ang mga kulay ng Pasko. And vibrant and celebrative colors. Yan, masasaya. Kasi Christmas isinilang ang ating Panginoon. And of course, we have this exchange gift. Hindi nawawala yan every Christmas. Exchange gift po. Regarding the amount, according to your generosity. According to our generosity. Ayan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And of course, hindi natin makakalimutan ng mga kapatid nating nagse-celebrate ng kailang special day. November 5, 2025. Happy birthday, Sister Aileen Simulata. Happy birthday. Sister Mirna Ceremonia. Sister Joy Rubia. Brother Jeric Dimaano. Oy, pamangkin ko to Sister Cha de las Alas. And Brother Julian Baez. Happy birthday, brothers and sisters, and enjoy your day. Happy birthday to you.
Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yan. Hallelujah. Happy birthday, brothers and sisters, and enjoy your day. Yan. So, mga kapatid, ito na yung isa sa paborito kong parte ng ating gathering, which is the praise and worship. So tonight, let's call on and welcome our praise and worship team. Ayan, magandang gabi po sa ating mga kapatiran na nasa bahay. Higit lahat kay Lord. Hello po mga kapatid. Yan. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon po anumang oras po tayo nanonood sa ating mga tahanan. Ihanda na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Napakagandang pagkakataon na naman po na ibinigay ng Panginoon upang tayo ay makapagpuri, makaawit at makapagpasalamat sa Kanya. Kaya tayo po ngayon ay tumayo na dyan, kayo po ay nasa inyong mga tahanan pa, sumabay po kayo ng pag-awit sa amin para sa Panginoon. Amen. Lord, I will always speak of your constant love. I will proclaim your faithfulness forever. I know that your love will last for all times, that your faithfulness is as permanent as the sky. Palakpakan natin ang ating Amen. Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya tayo mawit ngayon sa ating Panginoon. Amen. Amen. Hindi kami mag-iisa, pagkat ika'y kasama na. Hindi kami matatakot, pagkat ika'y nariyan na. Jesus, ikaw ang Panginoon, nag-iisa, at walang katulad man. Minsan pa, hindi kami nag-iisa, pagkat ika'y kasama na. Hindi kami matatakot, pagkat ika'y nariyan na. Jesus, ikaw ang Panginoon, nag-iisa, at walang katulad man. Salamat, salamat, salamat sa'yo, Panginoon. Hallelujah. Sa buhay na iyong ibinigay, wala na, hahanapin pa. Dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Ikaw ang Diyos na di nagbabago. Pag-ibig mo ay walang dulo. Ang kaligtasan ko ay mula sa'yo. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos na di nagbabago. Pag-ibig mo ay hanggang dulo. Ang kaligtasan ko ay mula sa'yo. Salamat, salamat sa'yo, Panginoon. Sa buhay na iyong ibinigay, wala na, hahanapin pa. Dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Salamat, salamat, salamat sa'yo, Panginoon. Sa buhay na iyong ibinigay, wala na, hahanapin pa. Dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Araw-araw, ikaw ang hanap ko. Hallelujah. Laging naman ang aking isipan. Di ko mapigilan ang mapangiti, pagkat sa piling mo'y langit. Pupurihin
Panginoon. Wala nang hahanapin pa. Wala na akong hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa. Pagkat pag-ibig mo'y sadyang wakas. Nang ako'y manganib kay Yahweh dumaing, dinig niya ako sa aking Dalangin, pupurihin kita, Panginoon. Sama-sama, sama-sama nating ipagpuni ang kadakilaan ng Panginoon. anumang pagsubok Ay kakayanin natin, sapat ang tulong niya sa atin. sama-sama, Sama-sama nating ipagpuni ang kadakilaan ng Panginoon. anumang Pagsubok ay kakayanin natin, sapat ang tulong niya sa atin. sama-sama, Sama-sama nating ipagpuni ang kadakilaan ng Panginoon. anumang Pagsubok ay kakayanin natin, sapat ang tulong niya sa atin. sapat ang tulong niya Sapat ang tulong niya sa atin. sapat ang tulong niya Sa atin. hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Jesus, we praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sapat ang tulong niya sa atin. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, hindi po namin makakalimutan ang mga ginawa mo sa aming buhay. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang aming sasambahin, aming pupurihin, aming dadakilain, sapagkat ikaw ang nagbigay ng buhay sa amin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Di ko na pwedeng malimutan ang pag-ibig na iyong inilaan. Magbuhat sa krus nang ikaw ay lumisan. Tunay na pag-ibig ang iyong iniwan. Jesus, ikaw lamang ang aming Diyos. Nasa kasalanan ko'y tumubos. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Ang buhay ko'y napuno ng sigla. Jesus, kailangan kita. Jesus, kailangan kita. Hallelujah. Wala na akong mahihiling pa. Pag-ibig mo aking nadal.
nagmamahal sa atin, hindi pinagkait ang bugtong na anak na sa atin ay nagligtas. Para sa'yo lamang, para sa'yo lamang ang papuri, dakilang Diyos Ama na nagmamahal sa atin, hindi pinagkait ang bugtong na anak na sa atin ay nagligtas. O aking Diyos, kay puti mo sa lahat ng nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon, pangako mo'y tinutupad, maasang lagi. Para sa'yo, Jesus, ang papuri. Habang nabubuhay, maglilingkod sa'yo. Habang nabubuhay, maglilingkod sa'yo. Habang may hininga, pupurihin kang lagi. Wagas na pag-ibig mo ay di nagmamali. Ikaw, Panginoon, ang banal. O aking Diyos, kay buti mo sa lahat ng nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon, pangako mo'y tinutupad, maasang lagi. Para sa'yo, Jesus, o aking Diyos, o aking Diyos, kay buti mo sa lahat na nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon,
Glory, 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 hallelujah. Purihin ang Diyos. Salamat mga kapatid sa ating pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Ano ha? Thank you, Lord. And for tonight, yan, to cap off chapter 3 sa series on the book of the Galatians, let us welcome our brother, my co-minister, Minister Andy Magadia. Let's welcome our brother. Good evening everyone! At yan po, ngayon po ay nandito tayo sa pagpapatuloy po ng ating series na aralin po sa Book of Galatians. Ano po? At ang ating pong pag-aaralan na sa gabing ito ay magmumula po ito sa Galatians chapter 3 verses 21 up to 29. So babasahin ko muna po mga kapatid. Thank you Lord. Ang mga anak at ang mga alipin. Ang ibig bang sabihin nito'y salungat ang kautusan sa mga pangako ng Diyos? Hinding-hindi. Kung ang kautusang ibinigay ay nakapagbibigay buhay, ang tao'y magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod niya sa kautusan. Ngunit, ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao'y alipin ng kasalanan. Kaya't ang ipinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Hesukristo na ibinigay sa lahat ng sumasampalataya. Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, tayo'y nakakulong sa kautusan hanggang sa pananampalatayang ito kay Kristo ay mahayag. Kaya't ang kautusan ang naging taga-disiplina natin hanggang sa dumating si Kristo upang tayo'y maituring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayong dumating na ang panahon ng pananampalataya, wala na tayo sa ilalim ng disiplina, ng taga-disiplina dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit nang kayo'y mabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa. Iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Purihin po ang ating Panginoong Jesucristo at yan po ang nilalaman ng Galatians chapter 3, 21 hanggang sa 29. Ngayon po ay sa ating pag-aaral ay nais ko muna pong bigyan ng i-recap ito. No po? Kasi po yung Galatians chapter 3 verses 1 up to 14 ay tinalakay po ni Minister Boy Salvacion at na ipahayag niya po sa atin at naituro po sa atin yung kautusan o pananampalataya. So napakahalaga po ng pananampalataya. Ano po? At pinakita dyan, ano nga ba ang mga bagay-bagay na dapat natin gawin bilang mga mananampalataya. Doon naman po sa last Wednesday, sa Galatians 3:15 to 20, tinalakay po ito ni Minister Ernie Akayan at ang kanya pong naibahagi ay ang kautusan at ang pangako. So doon po natin nakita rin kung ano ba itong kautusan at ano ba itong pangako sa atin ng ating Diyos through doon po mula mismo kay Abraham at hanggang sa mamaya po makikita natin ang culmination po nito at ang kabuuan ng ating pong pag-aaral sa Galatians chapter 3. Kung kaya't ngayon po ay tatalakayin po natin at pag-aaralan ang Galatians 3:21 hanggang po sa 29. At ito nga po ay tungkol sa ang mga anak at ang mga alipin. So ngayon mahalaga po na malalaman natin dito, ako nga ba'y alipin pa rin ng kasalanan o ako ay itinuring ng anak ng Diyos? Okay po, yan pong ating tatalakayin sa gabing ito.
Ngayon po, dito po sa verse 21, ang ibig bang sabihin nito ay salungat ang kautusan sa mga pangako ng Diyos? Hinding-hindi. Kung ang kautusang ibinigay ay nakapagbibigay buhay, ang tao ay magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod niya sa kautusan. Alam niyo po, doon po sa Galatians 2, 16 hanggang 17, ganito po ay nasasaad. Ano po? Gayunman, alam naming ang tao ay pinapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Okay, stop muna po tayo doon. So, napakaliwanag po mga kapatid na tayo pong mga mananampalataya sa Panginoong Hesukristo, tayo po ay pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Hesukristo. Okay po? At hindi po sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Okay, mamaya po mas makikita po natin ang mas maliwanag ito. Pagpapatuloy ko po, kaya't kami ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at hindi sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat walang taong pinawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Bakit kanyo mga kapatid? Kasi pag tinignan po natin yung kautusan or yan yung sinasabing 10 Commandments po, napapalo po dyan, yung po mga kautusan na ipinagkaloob ng ating Diyos kay Moses sa Mount Sinai. Alam niyo po, wala namang naka-perfect niyan di po ba? Wala pong nakasunod yan. At wala pong nakasunod, kundi ito po ay pagdating kay Lord Jesus Christ, pinulfill niya. Siya po ang nakasunod lang dyan. Kaya kung tutuusin, pag sinasabing tayo pinawalan sala tungkol po sa kautusan, hindi po yun. Kasi lahat po ay nag-fail, lahat po ay bumagsak dyan. So salamat na lang na tayo po nung nakipag-isa kay Lord Jesus Christ, sumampalataya tayo, tayo po ay pinawalang sala. O, napakaliwanag po niyan mga kapatid. At ngunit kung sa pagsisikap naming mapawalang sala sa pamamagitan ni Kristo ay matatagpuan kaming makasalanan pa, nangangahulugan bang si Kristo ay tagapagtaguyod ng kasalanan? Hindi. Hindi naman po siyempre, di po ba? So, salamat na lang po sa Panginoon na tayo po ay ngayon ay naroon ang ating pong pagsusumikap na tayo po ay sumampalataya sa ating Diyos. At because of that faith, ay tayo po ay justified by faith. Kaya salamat sa ating Diyos. Doon po sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So it is very clear po na lahat talaga ay hindi umabot po doon sa level na ginugusto ng Diyos na pagsunod natin kasi perfection po yun So dito po ay it is very clear na lahat naman ay nagkasala. Kaya tayo po ay hindi nakapasa doon. So kung tayo pinawalan sala sa kautusan, hindi po pwede kasi nga hindi tayo nakapasa doon at wala tayong hindi po nabura yung ating kasalanan at hindi lang yun kundi pag pinagbasihan po yung kautusan hindi natin nasunod yun So, tayo po'y pinawalan sala doon sa ating pananampalataya kay Lord Jesus Christ. Mga kapatid, po? At doon din po sa Galatians 2 verse 21, hindi ko tinatanggihan ang kagandahan loob ng Diyos. Kung ang tao'y mapapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. Okay, mahalaga po ito. Ito po dito naman po mapasok yung we are saved by grace, through faith, mga kapatid. Kasi po, ang sinasabi kong tayo, kung ang tao ay napawalang sala sa pamamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. Di po ba? So, because of Christ's death on the cross, di po ba yun naman kasi talaga ang tumubos sa ating mga kasalanan. Yung pong pagbububo ng kanyang dugo, yun ang tumubos sa ating mga kasalanan. Kung kaya because of Christ's death on the cross, yung kamatayan niya po sa cross, yan po talaga ang luminis sa ating mga kasalanan. At dahil sa tinanggap natin siya, sinampalatayanan natin siya, yun, di po ba, tayo po ay pinawalang sala o pinatawad. Kaya ngayon mga kapatid, di po ba ang sarap ng pakiramdam kasi malaya na tayo doing the perfect will of our Lord Jesus Christ. Ngayon, dako po tayo sa verse 22. Ngunit ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay alipin ng kasalanan
Kaya't ang ipinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Hesukristo na ibinibigay sa lahat ng sumasampalataya. So mga kapatid, dito po ay pinaparating na, yung po kasi yung sinasabing alipin, di ba? Kasi ang ating pinag-uusapan nga po ngayon tayo ba'y mga alipin ng kasalanan or tayo'y mga anak ng Diyos? Siyempre, tayo po ngayon ay considered as sons and daughters of God because of our faith in our Lord Jesus Christ. Ano po? At salamat sa Panginoon na patuloy tayong naroon po ang paglilinis kung ano man ang mga kasalanan natin. Di po ba? After justification, dyan na po ang sanctification. And then of course, yung pong third stage ng ating salvation is yung pong glorification. So, hahantong po tayo doon pagdating ng tamang panahon. Doon din po sa Romans 3:20. Basahin ko lang po, walang taong napawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ipaalam sa tao na siya'y nagkasala. O, di po ba mga kapatid? So, isa pa pong pagpapakatunayan ito na hindi po tayo napawalang sala, no? Dahil sa pagsunod ng kautusan, sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya'y nagkasala. So yun po yung basihan mga kapatid. Actually po ang ating yung pong kautusan is naging guide natin, no? Doon nga isang term na ginamit is tayo'y under ng pagdidisiplina. So guide po natin yan, hindi naman po inabolish, ano? But then napakahalaga rin po na nadyan po yung pinakang guide natin to do the will of God. But then hindi nga natin nasunod lahat That's why yan po dumating ang ating manunubos, ang tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So ngayon po makikita natin, okay, because of that law, of that kautusan, ay naging nalaman natin, ay mali pala ako doon. So that's the time na tayo po ay magbabalik loob sa Diyos. So yun po yun po yung role naman ng kautusan. Doon na po tayo sa verse 23. Bini-verse by verse po natin para mas maintindihan po natin ito. Ano po? Doon po sa verse 23, bago dumating ang panahon ng pananampalataya, tayo'y nakakulong sa kautusan hanggang sa pananampalatayang ito ay kay Kristo ay mahayag. O di po ba ang sabi po ron nung unang panahon, tayo po ay nakakulong sa kautusan. No? Mabuti na lamang. At doon po sa pagdating ng pananampalatayang ito kay Hesukristo or kay Lord Jesus Christ ay mahayag. So ngayon po, ito na yon. Sa ating kapanahonan ngayon, humantong na po tayo sa tayo po ay hindi lamang tumanggap, kumilala, kundi sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo na siya pong nagbibigay at magbibigay sa atin ng kumpleto nating kaligtasan. In Romans 11, verse 32, mga kapatid, sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin sa pagsuway ang lahat ng tao upang maipadaman niya sa kanila ang kanyang habag. Ayan, di po ba? Kaya naman nga po diyan din papasok yung God's mercy. At salamat na lamang na nandiyan po ang habag ng ating Diyos. Sa kabila na tayo po'y nagkulang, nagkasala, hindi tayo nakasunod sa kanyang kalooban, pero thank you for His mercy. Nandiyan po ang kanyang habag. Tayo kanyang kinahabagan. At salamat naman sa Panginoon na kahit man tayo po ay nakasuway noong unang panahon. But then, nandiyan nga ang kanyang habag. Hindi lang po habag, kanyang grasya para tayo po ay makapanumbalik sa kanya. At eto na po tayo ngayon. Tandaan po natin that faith came before the law. According to Christian theology, as God established righteousness through faith, with figures like Adam and Abraham long before the law of Moses was given. The law was later provided through Moses to reveal sin and man's need for a Savior. But faith in Christ is presented as the foundation for justification. So mga kapatid, tandaan po natin na bago naman talaga dumating na dyan unang makita nyo, pag binasa po natin ng Bible, yung faith of Abraham, no?
nadoon na po ang kanyang pananampalataya sa ating Diyos noon pa man, kaya nga po siya kinalugdan ng ating Diyos. Ano po? At makita natin na yung pong mga batas na ating mga pinapanundan na hindi rin naman talaga natin nasunod lahat, ay naging guide po siya at yun ang naging taga-disiplina sa ating buhay. Ano po? Bilang mga mananampalataya. Now, humantong po tayo sa verse 24. Kaya't ang kautusan, ang naging taga-disiplina, ito na po, taga-disiplina natin hanggang sa dumating si Kristo upang tayo'y maituring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayan po mga kapatid ha. Uulitin ko po, naging guide natin yan sa ating landas na tinatahak. Nandiyan po, bigyan ko kayong halimbawa. Halimbawa na lang po, di ba, meron tayong mga traffic lights. Subukan nyo po na wala tayong yellow, green, di po ba? At saka po yung, actually, orange yung ano natin no? Orange yung kulay niya. Saka po yung red. Subukan nyo po na pagwala yan, di po ba? Isang batas na dapat sundin. Pagka red, stop na. Ay pagka nag-go yan, kalimitan magkakaroon po ng aksidente. Chaos po kasi kung wala pong batas na sinusunod. Out of order po yan. So yun po, naging guide natin siya. At salamat na sa Diyos. Hanggang sa dumating po na, yun nga po mga kapatid, tayo ngayon ay humantong na sumampalataya sa Panginoong Hesukristo na naging daan kung bakit po tayo naging matuwid. Okay po? So napakaganda pong aralin nito na nakikita natin unti-unti na kapag tayo ngayon ay tumanggap, kumilala, sumunod, sumampalataya kay Lord, mas nagiging malinaw po ang ating buhay bilang Kristiyano. Ano po? Doon na tayo sa verse 24 na po tayo, no? Ang nasasad po sa verse 24 ay ganito, kaya't ang kautusan ang naging taga-disiplina. Okay, nabasa ko na po ito, no? Ngayon, tayo itinuring ngayong matuwid because of our faith in our Lord Jesus Christ. Ano po? Ngayon, itong Romans 10:4, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan. Ito po, upang ituring na matuwid ng Diyos ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Salamat na lang, ano po, na si Lord Jesus Christ talaga po ang nag-fulfill ng law or ng batas na yan, ano po, upang ituring na matuwid ng Diyos ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Kaya, very clear po na because of our faith, naging tayo po ay matuwid. In Galatians 2:16, gayon man, alam nating ang tao'y pinapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kaya't kami ay sumampalataya kay Kristo Jesus upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Yan, ano po. At hindi sa pamamagitan ng kautusan sapagkat walang taong pinapawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ayan po. Ngayon, dun po tayo sa verse 25. Ano po? Ngayon, dumating na ang panahon ng pananampalataya. Wala na tayo sa ilalim ng taga-disiplina. Ayan, di po ba mas lalo pong kinlarify dito, mas pinaliwanag po na ngayon dumating na tayo sa panahon na tayo ay nanampalataya na sa ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ngayon ay wala na sa ilalim ng taga-disiplina, which is yung pong kautusan or yung law. Okay po? Now, let's proceed to verse 26, mga kapatid. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan na ng pananampalataya. So yun po mga kapatid, papasok na tayo ngayon doon sa yung anak ng Diyos, mga anak ng Diyos. Kaya tandaan po natin tayo ngayon na nanampalataya, no? Na naglilingkod na kay Lord, sumusunod kay Lord, considered as sons and daughters of God na po tayo because of our faith kay Lord Jesus Christ. Di po ba ang sarap ang sarap marinig at ang sarap pong damhin that we are sons and daughters of God. Okay, because of our faith sa kay Lord Jesus Christ. Ano po? So, napakahalaga po nito mga kapatid, itong verse 26 na to. Doon din po sa Romans 8:14, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos.
Ayan, so it is also stated na kapag ka tayo po ay filled, hindi lang filled, kundi tayo po ay pinapatnubayan, guided ng Holy Spirit, tayo po ay tinuturing na anak ng Diyos. Kaya tayo naman, di ba, nung tinanggap natin si Lord Jesus Christ, alam natin na binigay niya rin po yung kanyang Holy Spirit. Actually, yung the very active person right now is yung pong Holy Spirit. Alam naman natin that God the Father, yung God the Son, and the Holy Spirit, iisa naman po sila. Kaya mahalaga po ito mga kapatid na tayo ngayon ay bilang mga anak ng Diyos ay hindi lang sumampalataya, kundi tayo rin po ay naroroon po yung sinasabing tayo po ay filled or pinapatnubayan po tayo ng Holy Spirit. Ano po? Kaya salamat sa ating Diyos na tayo po ay patuloy na nandyan ang kanyang Holy Spirit para gabayan po tayo. At alam naman natin na, di ba, nung sa Acts 1:8, at alam din natin na nung siya po ay umakyat na sa kalangitan, sa trono ng Diyos Ama, ang sabi niya, hintayin nyo, bababa ang inyong makakaagapay, ang inyong makakatulong. Actually nga po yung comforter, yung paraclete, helper, walang iba kundi ang Holy Spirit. At salamat po na ngayon ay ating damandama ang leading, prompting ng Holy Spirit. Ano po? So, doon po sa verse 27, si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit nang kayo'y mabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Ayan. So, dito naman po ay kaalinsunod po yung pong baptism. Ano po? At tatandaan natin mga kapatid, tulad po ng, alam niyo yun sa baptism, hindi lang po yun sa Holy Spirit, meron pong baptism in water. At pagka din nababaptize po sa water, di po ba? Ang isa pong symbol niyan is tayo po ay death to self, and tayo nung muling nag-resurrect, yung iniahon na ganyan, and then yung po yung nagkaroon na tayo ng new life in Christ. At ngayon po mga kapatid, ay napakahalaga na tulad din po ng halimbawa, pag ikaw ay naligo, nahugasan ka na ng tubig, di po ba? Magsusuot ka ng panibagong damit. So meron tayong sinasabing new identity na rin. So tayo ngayon bilang mga anak ng Diyos, marami na po ang binago. Marami ng mga bad attitudes, yung ating mga pinag-aaralan nga, di po ba? May mga ugali tayong hindi po pleasing sa ating Panginoong Jesucristo, kaya yan po ay dapat mapalis. Kaya nga pagdating ng panahon, magiging perfect din tayo like our Lord Jesus Christ. So mga kapatid, alam din natin sa Matthew 28:19, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya yan po mga kapatid, talaga pong sa ating bilang tayo yung mga sumampalataya, bilang mga anak ng Diyos, meron po talaga tayong role na gagampanan sa dako pa riyan mga kapatid. Thank you Lord. Ano po? In Romans 6:3-4, hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Ayun po yung sinasabi ko sa inyo kanina. No? Yung pong yung isang symbol po ng baptism is alam natin na yung pong nabaptize tayo, ang symbol nun is yung pong pagkamatay ni Lord Jesus Christ, ano? And then pagbangon niya ng ganon, resurrection na yon, di po ba? Yung dead to self, and then yung sa resurrection day, ayan po, nagkaroon na tayo ng new life in Christ. Sa makatwid, tayo ay namatay na at nailibing na, nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. O, di po ba mga kapatid, napakaganda po nito. From dating alipin ng kasalanan, ngayon ay itinuring na mga anak ng Diyos. Hallelujah. Ano po? Doon din po sa Romans 13:14, gawin ninyo ang Panginoong Hesukristo bilang sandata at huwag ninyong pagbigyan ang laman upang masunod ang mga hilig nito.
Ayan, di po ba? Yan na po yun, mga kapatid. Kapag ka ang atin pong weapon ay mismo ang ating Panginoong Kristo, alam nyo, ay talaga naman pong nadiyan ng Holy Spirit, filled ng Holy Spirit, guided ng Holy Spirit, ay talaga naman pong makasusunod tayo ng lubos-lubusan sa ating Diyos. Ano po? Ngayon, humantong na po tayo sa verse 28, wala nang pagkakaibang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay isa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Heso Kristo. Ayan po mga kapatid, ang isang napakaganda pambalita. Kaya ngayon, wala na po tayong sinasabing yung racial discrimination. Ano? Kasi minsan, ikaw naman, iba naman ang lahi mo. Ikaw naman, taga rito, taga riyan. Hindi na po yun ang mahalaga ngayon. Ang mahalaga ngayon tayo ay nakipag-isa kay Heso Kristo. Ano po? At kung tayo nakipag-isa kay Heso Kristo, tayo ay magkakapatid kay Kristo. At tayo po ay mga anak ng Diyos. Okay po, no? So, thank you, Lord, sa mga kapahayagang tulad nito. So, kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So, diyan po, nawala po yung barrier. Kaya tayo ngayon, nakakatuwa nga kapag nakakita ka ng mga Christians din, kahit nasa ibang church yan, ibang community, pag nakita mo na ka-one spirit mo yan, di ba? Natutuwa tayo kasi yan po ang talagang isa sa kalooban ng Diyos na tayo po'y pag-isahin pagdating ng panahon para pagdating natin sa kalangitan, tayo po ay lahat ay magkakasama-sama sa Kanyang kaharian. So magkaisa sa paniniwala at pagtitiwala sa Diyos sa pagsunod sa ating Diyos. Ano po? Ngayon doon po sa verse 28, yan na nga po, walang pagkakaiba na ang mga Hudyo at ang Grego. Doon po sa Colossians 3:11, kaya't sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang Grego at Hudyo. Ito pa po, ang tuli at ang di-tuli, ang dayuhan at ang hindi sibilisado, ang alipin at ang malaya. Ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at siya'y nasa inyong lahat. So mga kapatid, ano po, may mga ano pa rin talaga may mga makita natin ngayon na mayroon pa rin pong mga hindi po sila regenerated or hindi pa rin talaga sila na born again. What I mean is yung pong hindi pa sila kumilala ng lubos sa Panginoong Jesucristo. Nadoon pa rin. Kasi yung pong, yung ano rito, yung circumcision dito, ano po ito yung pag mayroon sa, yung sa flesh, may mga kinakat, di po ba pagka sinocircumcise, ano, kami po, mga kalalakihan, sinocircumcise, yung po naman sa spiritual is yung circumcision of the heart. So, kailangan po is, magkaroon talaga ng pagbabagong puso, ng puso natin, ano? At ma-open ang ating heart sa Word of God, sa salita ng Diyos. Kaya makita po natin dito ngayon na ngayon tayo ay nawa kung may mga non-believers pa man or non-Christians pa man, alam natin that that time will come ay kikilala rin sila sa ating mga sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Kaya salamat sa Panginoon, darating ang panahon na lahat po tayo ay iisa, no? Sa ating sa paningin. Tayo ay naroon ng pagkakaisa, ano po, yung ating pagkakaisa na tayo po lahat ay kikilala din pagdating ng panahon. Ano po? Naalala nyo ba yun na every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. So doon po tayo sa John 10:16. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kulungang ito, Kinakailangan sila ipasok ko rin. At papakinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Kaya mga kapatid, makita nyo po ang talagang isa rin sa purpose ng ating pong pagiging anak ng Diyos ay upang yung pang mga iba ring anak ng Diyos na nasa iba pong kawan or wala pa po sa kawan ng Diyos ay ating pong mahikayat at sila po'y maibalik sa ating Panginoong Jesucristo. Sa gayon po ay magkakaroon ng isang kawan at ang isang Diyos mismo. Ano po? Thank you, Lord. At yan po'y darating sa takdang panahon. Doon po sa John 17:11, at ngayon ako'y pupunta na sa iyo. Iniiwan ko na ang sanlibutan ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihang ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin, upang kung
upang kung paanong ikaw at ako ay isa, gayon din naman sila'y magiging isa. Kaya mga kapatid, salamat po sa ating Diyos. Actually, alam nyo po, ang napakaganda rin sa ating buhay Kristiyano. Ngayon, alam nyo, si Lord Jesus Christ, He's praying. Yun nga po, kaya tayo rin, mag-pray din tayo sa mga marami pa pong mga tao sa mundo. Ang dami pang hindi tumatanggap, sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo. Kaya yung prayer ni Lord Jesus Christ, nagpipray din siya sa mga disciples pa at mga upcoming disciples. So tayo rin po ngayon na nagpapatuloy ng ministeryo ng ating Panginoong Kristo. Halina po tayo at ating ipagpatuloy ang misyon, ang ministeryo ng ating Panginoong Kristo hanggang sa makasama rin po natin ang mga tao na nais ng Diyos na maligtas. Most especially, of course, our loved ones. Ano po? So, purihin pong ating Diyos mga kapatid. At dito po sa atin pong pagtatapos, tingnan niyo po ito ang napakaganda. No? Ito ating pagtatapos. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. So, babalikan po ulit natin, i-summarize ulit natin yung ating pong pinag-aralan sa Galatians 3. Alam natin na ang kautusan ay naging guide natin sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Pero hindi po yan ang magiging basihan natin at hindi rin po yan ang magliligtas sa atin, kundi ang ating pagsampalataya kay Lord Jesus Christ. Kaya mahalaga po yung ating faith. At tatandaan natin, may pangako ang Diyos hindi lamang po kay Abraham, kundi sa lahat ng mga na kay Kristo. Lahat ng na kay Kristo ay itinuturing na mga anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, ulitin ko po, mula tayo sa pagkaalipin ng kasalanan, ngayon po ay itinuturing na tayo ng mga anak ng Diyos. And ang pinakamagandang good news ay ito po. Ang lahat po ng mga anak ng Diyos, no, ay tagapagmana ng mga pangako din ng Diyos. O kaya mga kapatid ha, ano pa pong hinihintay nyo? Hinihintay natin. I-claim na natin yung mga God's promises, yung kanyang mga words and promises, nawa ito po'y maganap sa ating buhay Kristiyano. So praise the Lord. Salamat po sa ating Diyos. Tayo po ay mga itinuturing ng mga anak ng Diyos dahil sa ating pagkilala, pagtanggap at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Good evening po muli and God bless us all. Tayo po'y mag-pray, Lord Jesus Christ, thank you so much po sa pagkakataong ito na kami po ay nakapag-aral na malaya. Salamat po, nawa po'y kami patuloy na i-lead nyo, i-guide nyo upang magampanan po namin ang inyong kalooban. Nawa po, Lord, ang mga salita po na nagbigay po sa amin ng inspirasyon to know you, to serve you, and to love you more. Nawa po ito'y magpatuloy hanggang sa inyong muling pagbabalik. At hinihiling po namin na tulungan niyo po kami. Salamat po sa Holy Spirit na mag-guide po sa amin. At nawa po ang inyong mga salita at mga pangako ay maganap sa bawat isa sa amin na mananampalataya. Thank you so much, Lord. At kami po bilang inyong mga anak, kami makatatawag po sa inyo ng Ama, Ama ko. At bilang kayo po ang aming Ama, kami po ang inyong mga anak. Kami po ay ipoprovide nyo, ipoprotect nyo, at ang lahat ng kailangan namin ay ipagkakalob niyo po sa amin sa takdang panahon. Thank you so much, Lord, for everything. We love you, Lord. We praise you. At ang mga kapatiran din po namin na nanonood, nakikinig po at nakikiisa po sa pag-aaral ng inyong salita. Nawa po ay patuloy kaming magkaroon po ng strong relationship with you sa pamamagitan din po ng aming pananampalataya sa inyo. Patuloy po kami maging pleasing because of our faith in you, O Lord Jesus. Thank you so much, Father God. Be with us all the time. Thank you, Lord, for blessing Comfy family, ang Comfy Church, from our head pastor, lahat pong mga board of directors, lahat pong workers, at lahat pong members, tithers and supporters. Pagpalaan niyo po kami lahat. Salamat po muli, Lord. Bilang inyong mga anak, kami po'y tuwang-tuwa sapagkat kami itinuring yung mga anak at hindi na mga alipin. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Second